Hello. Hi, mga palangga. This is your fair lady Maharlika, the birthday girl. So officially, it's my birthday here in the international waters. Ayan, kasi September 21 na ako ay pinanganak nung kapanahunan ng martial law. Kaya naman ang pag-uusapan natin ay samut-saring digital martial law. Hinangkol daw aking boses dahil tulog na ang mga nasa tabi naming kabina. Comment kayo mga palangga kung naririnig din yung aking kabosisan dahil tignan natin medyo hindi ganun kalakas ang ating internet dito sa barko. Okay, pag-uusapan natin maraming mga bagay tayong pag-uusapan, although yung ibang mga balita hindi ko pa masyado nababasa, but I would like to thank my BFF. I have a lot of BFFs in the world. Siyempre pag-usapan natin pasalamatan ng si Raimi na lagi akong binabati, si Lady Boss M. Ayan, follow nyo sa TikTok, YouTube at sa lahat-lahat. Si Raimi din. And also, Melvin Lakindanam, thank you palangga. Thank you for your greetings and your prayers. Lagi nandiyan ka. And si General Macanas, thank you for your song, my dear General. At thank you for fighting so hard right now. Akala ko, you know, General, charity lang muna tayo. But I'm so happy pwede naman pagsabahin ng charity at pakikipaglaban sa mga jahas sa lipunan. And of course, kay Dato Roy, na laging nandiyan dyan, Dato Roy Benito, and kay Roy ng Bagong Lipunan, kay Maui ng Princess Maui, dami niyo lahat. I hope pangalanan ko kayo ng bonggang-bongga, lahat naman nagmamahal kay Lola, Miss Nancy Trinidad, ay nako, bonggang-bongga ating Ma'am Arliza, ayan. Cecil, how are you? Sir Zora, ayan yung mga palangga ko, mga warrior ng bayan. Okay. Konting trivia lang. So, actually ako ay pinanganak ng September 21, like actually na-declare na ang martial law. Okay, hindi ko muna expose yung aking age kasi gusto ko special. May special talaga, sobrang special kapag nag-expose na tayo. 'Di ba? And hindi naman age ang importante dito. Ang importante dito is alindog. Alindog. And of course, I would like to thank Attorney Glenn Chong na, few hours ago ay nasa COMELEC at napakaganda po ng panimula nating tuloy-tuloy na expose kay Liza Araneta Ahas Marcos. Solid Marlican ako. Thank you for being there. Ayan. Thank you so much. And also, yan sila Lufax. Okay, ang dami ng mga pasasalamat, all right? But yes, from the bottom of my heart, mga palangga, hindi ko man kayo mapangalanan lahat. Ram, Pobkenitos, thank you so much talaga. Ang importante nandiyan, nakikipaglaban tayo para sa katotohanan. What is our title today? Okay? Oh, digital martial law, malapit na magwala. Okay. Umpisahan muna natin sa topic na nahuling security screening officer sa NAIA kung saan nilunok ang pera, $300 na kanyang kinamkam o ninakaw niya sa pasaherong Chino. Okay. Ano po ang pinahihiwatig nito, mga kababayan? Mr. Lisa, yes, party. Katatapos ko lang mag-party actually. Paki-check nyo na lang sa Maharlika page ko. Hello. Andyan, 6,000 ang bisita ko kasi 6,000 kami sa barko. Yung hindi makagets niyan, nagpupulburon kayo. Yung hindi makagets sa 6,000 na aking visitors, kasama ni mga crew dito, pati kapitan, pati mga Pilipino, they are my guests. Okay, anyway. Right. So ano ang nagsasalarawan? Ano po ang impact sa ating lipunan kung bakit lagi na lang tayo may problema sa ating airport. Okay? Imagine the tanimbala. Nung unang panahon ng 70s, I think, yeah, yung baklas, yung mga passport binabaklas, hindi pa tayo digital noon. Pinapalitan yung mukha, ginagamit. You know what I mean? Nung mga panahon na yun, hindi pa yata ako pinapanganak nung panahong yaon. Mga baklas passport. Ngayon, hindi na uubra yan. Noong unang panahon, I remember, nung nag-aaral ako ng nursing, meron kaklase na iniipit yung dollar para sa itong mga officers na to, para, yung lagay, bribe,
para hindi tatakan yung passport nila for so many reasons. Yung iba, pumupunta ng Amerika, Canada, pagbalik, ayaw nilang papatakan yung passport nila para hindi ma-detect ng Canadian embassy or, embassy, embassy, Canadian or American, kung nakapasok ba sila sa bansa o nakalabas. May mga ganun, okay? Before pa kayo pinanganak. So, tuloy-tuloy yon hanggang kay Cory, kay Ramos, kay Erap, kay GMA, at pagdating kay Noynoy, naging famous ang Tanimbala. Okay? So, Tanimbala at lahat ng kadugyutan nandiyan dyan sa airport. Okay? Pagdating kay Duterte, in fairness, lahat yon pinag-ano ni Duterte yon. Yung mga ganong klaseng karumal-dumal or mga activities sa airport, di ba, binoljak ni Duterte. Yung bunganga ni Duterte na kasing anghang ng bunganga ko, ano sabi niya? Na pag may nakahuling bala, just let them go. Then ipalunok niya sa bunganga ng mga jutang Ginemes. Di ba, may mga ganun siyang hanash. And in fairness, 2017, 18, last year, 2 beses ako umuwi dahil sa jutang Ginemes na mambobodol na kuting. Right? Umuwi ako, walang nangihingi sa akin ng bribe or nagmamakaawa na mga tao sa airport. Ako na ang kusa na nagbibigay. Kinuwento ko na sa inyo yan. So kahit papaano, based on my own experience na umumuwi ng 4 na beses during Duterte's time, wala talagang lumapit sa akin na, ma'am, baka naman. But before that, ang dami talagang asuos o asungot na dumidikit-dikit sa'yo na, ma'am, gano'n, Merry Christmas po, may mga ganon-ganon, di ba? Pangit ang imahe ng ating airport. Maliban sa pangit ang pangalan, di ba? Pangit ang imahe. Ngayon, ito yung lumunok. Ano po ba ibig sabihin nito? Hindi lang itong usapin na lumunok, itong taong ito ay ang kapal na mukha. Well, makapal talaga ang mukha. Desperado. Desperado. Okay? Ano ang kadahilanan? Ito'y pagsasalarawan sa isang gobyernong budol. Ibig sabihin, ang mga security officers, even mga immigration officers, wala po silang takot sa batas. Wala silang takot sa batas dahil mismo ang presidente ninyo ay lumabag sa batas. Siya ang pinuno, ang presidente ninyong Kuting at si Lisa Smugs, ang pinuno ng smuggling, ang pinuno ng pangingikil, ang pinuno ng bribery dyan sa Pilipinas. Kasuhan niyo ako, sige. Ilabas ko ang mga ebidensya ko. Kasuhan mo ako, Lisa. Buwa ka ng Ginemes ka. Kayo ang pinuno ng pagniningil, ng bribe, pangungutong, lalo na sa Okada. Hindi ka pwedeng mag-deny dahil hawak ko ang ebidensya. Di ba? Kaya naglalasing ka every night. Sige, laklakin mo ang isang drum na alak dyan ng malunod na ng bonggang-bongga. Yan ang katotohanan. So ang impact po ng paglunok nitong $300 na ito, katsipan, kababawan, at kasiraan nating lahat ng mga Pilipino. Nilalamo na, di ba? Pag nilunok mo yung pera, durog yun, papel yun eh. Di ba? Yan ang mga style ng yung mga lumulunok. Ito yung mga syndicato. Di ba? Si Cindy tsaka si Kato. Ano yun natin? Ito yung sila Maf at tsaka sila Ya. Ang pinuno na sa Malacanang, ito yung nagsasalarawan dahil walang takot itong mga taong ito. Huling-huli, di ba? Nilulunok niya. Na-corner na siya eh. Naimbestigahan na ba ito? Na-corner na itong taong ito. So mga kababayan, ito'y signales na ang bayan natin, lumulubog yung bangka natin. No? Parang barko na lumulubog. I hope yung barko namin di lumubog. Nasa barko ako ngayon, di ba? Sabi ni Osman, if the president can do, of course, the rest will follow. Sabi ni Osman, exactly. Kag ang presidente mo may pangil, may power ang batas. Kung ako presidente, mga palangga, well, lahat ng smugglers wala. Pag ako presidente, maganda buhay nyo lahat, okay? Pero pag si Kuting ang presidente nyo, lulubog kayo. Ay sabi na naman, mali ka, nag-ambisyon naman presidente, bagong Pilipinas, gaganon ka namang mga hitad. Hindi makakakuha ng joke, minsan na nga lang mag-pick up ng tama, hindi pa ma-pick up. But anyway, $300 na nilunok, walang takot ito. Diba? Alam naman nila dyan na may mga CCTV.
Hindi lang siya. Immigration mismo officers na nakikipagsabwatan sa mga scammers. Di ba? Kung ang presidente mo ay nakikipagsabwatan sa Pulboronic kay Sayarot. Okay, balik tayo kay Sayarot. Huwag nating kalimutan sila Sayarot, mga importanteng tao yan na dapat tapos na sila sa lipunan natin, mga palangga. Kasi protektado sila ni Bongbong Marcos Coting. Okay? Buuhin natin. Akala jakot ako sa mga Jutang Genemes. Protektado ni Coting, ayan. Mga Pulboronic, ayan si Sayarot. Paano matatakot yung mga taga-OTS na yan? Kasama mismo nila yung nag-i-export ng pulburon, ayan si Tambaluslos, ayan mga buwaka ng Genemes. Paano matatakot yan? Wala nang matatakot kasi wala nang gobyerno. Maya-maya, wala mismo yung mga departamento, sabi ko sa inyo. Kararating lang ng mga report. Pinagtitripan na ni Liza Ahas Araneta Marcos na lagi siyang bangang sa pulburon. Lagi siyang paranoia. Hindi po maganda sa isang pamunuan, lalo na sa gobyerno na ang nagpapatakbo sa atin ay may saltik sa jutak. Kaya ikaw, Lisa, malapit ka na. Recently, si baby girl, Sas Rogando, mayroong eksklusibong eksplosibo. I'll talk about that later, kasi alam ko yan. Sinabi ni Sas Rogando sa akin yan, ni baby girl, nung nagsama kami doon sa Pilipinas. I'll talk about that later. Ngayon, mga palangga, ulit-ulitin kong sasabihin sa iyo na paano matatakot itong mga taga-airport na lumulunok ng nagiging darna, nagmumukbang-mukbang daw. May basa akong parang headline. Okay, nagmukbang ng dollar, something like. Paano matatakot ang mga tiwali dyan kung mismo itong nahuli na mga non-bailable yung mga ginagawa nila, ayan, na Filipino-Indian, nasangkot sa may mga bit-bit na pampajarbog, you know what I mean? Mga high-powered arms at kung ano-ano pa, pinalaya ni Lisa Marcos. Ayan, pangalan nito, ayan, si Chandiramani Amit, binlag ko yan. Pinalaya ni Lisa yan at ni PCSO, Langka Robles. Nakita ninyo, paano matatakot yan? Pinapalaya nila smuggler. Pinapalaya nila Cindy, Kato. Pinapalaya nila itong mga nakakatakot na may mga pampapasabog ng bonggang-bongga. So sino ang magtatao sa mga ahensya ng gobyernong matino kung ang presidente mo, ang first lady mo ay isang jejemon, pinaka-jejemon, at tinalbugan pa niya sa pagka-jejemon si Satanas, si Lucifer. Lahat tinalbugan niya. Dahil ngayon lang ako nakakita ng pinaka-jegemonya sa balat ng lupa na kayang umarte ng maamo. Akala mo arte, Marlica, nye, di ba? So, ngayon mga kababayan, umpisa na to. Ang mga nangyayari kanina, okay, tapusin ko muna dito si airport. Yung sa airport po ay isang pagsasalarawang isinadlak na naman tayo sa kahihiyan. Dahil nga walang takot, dahil isinadlak tayo sa kahihiyan ni Kuting. Dahil si Kuting ay hindi nagtatrabaho, speech lang, wala yang alam. Tamad, magaling lang siya magbasa ng speech. Hindi niya alam kung ano nangyayari sa mga ahensya. Even yung Department of Agriculture ay hindi niya alam ang nangyayari dyan. Ang alam lang niya kung paano siya diktahan ni Lisa na ipiliin sila Escaler, sila Sakden Philippines, at All Asian Trade, at at iba pang mga selected importers, illegal importers actually. Yan ang alam ni Kuting. Diba? Tatangu-tangu lang, wala siyang alam, hindi niya kilala ang ibang mga ina-appoint niya dahil wala siyang direct contact. Alam niya ng mga taga-gobyerno na mga ina-appoint. Alright? So, bangag sila. So, delikado ang Pilipinas kung ang nagpapatakbo sa inyong bayan, sa ating bayan, ay punong-puno ng pulburon at ang nakapaligid pa sa kanila ay pulboronic. Pulboronic, pinaghalong jalak. And recently, wala nang ginawa itong buwaka ng Genemes na Lisa ay magpa-fashion pa. Wala namang fashion. Nagpa-fashion show. Gutom na gutom ang Pilipino. Hindi makabili ng bigas. Pa-fashion show dito, pa-fashion show doon. Pera na naman ng bayan. Kung di ba naman buwaka ng Genemes, hindi ganyan ang pag-aalaga mo sa local designers or locally made products.
yung mga produkto natin. Ang tulungan mo, hindi yung mga buwakang genius na mga fashionista, mga fashion icons na yan, na nakikinabang din at kumikita rin ng pera sa pagiging commissioner nila. Pare-pareho lang yung mga yan. Okay? So ngayon, mga palangga, kanina, dyan sa Comelec, isang magandang senyales. Dahil pumunta dyan sila General Rio at iba pa mga generals, mga men in uniform na mga retired na. Doon si Attorney Glenn Chong na nagsalita sa harap ng Comelec kung saan, in-air nila yung boses natin laban dito kay Liza. Si Liza talagang ulo ng kadyutahan. Yung jutang gininang ito, yung jutang hinjot na ito. Okay, magagalit kayo sa bunganga ko, ay magagalit talaga kayo. Bakit? Hindi ba kamura-mura? Ang ginagawa nila, ang pangangamgam ng pera ninyo, ang sinisingil ni Lisa sa Okada, ang pagbabribe niya, ang pagninegosyo nila ng smuggling sa Pilipinas. Smuggling partner niya si Michael Ma. Anong gusto niyo? Yung bunganga ko nagmumura o gusto ninyong mga farmers nagkakandamatay, ang inyong mga tatay, nanay sa katatanim? Samantala, si Kuting, puro importation. Number 1 importer na tayo ngayon. Kasi, bakit? Open your mind. It's my birthday today. But gusto kong buksan ang inyong mga isipan. The only reason kaya gusto ni Bongbong Marcos Kuting at Liza Ahas Mugs na mag-import dahil yan ang negosyo nila. Business partner nila si Michael Ma, yan ang negosyo ni Martin Araneta, yan ang negosyo ni Tambaluslos, yan ang negosyo ng mga buwaka ng genemies nilang lahat. And you people from the Philippines, speak up. Kawawa kayo. Kawawa kayo kung papayagan nyo na si Liza ang magpapatakbo ng Pilipinas na sunog na ang utak sa pulburon sa alak. Wala silang pakialam sa inyo. Kaya ngayon, mga palangga, instead of digital infrastructure na sinasabi ni Kuting, tangaina, digital martial law. Sinusuppress nila ang ating kalayaan na magsalita. Sa what? Sa mga platform like sa Facebook. Ang dami kong nare-receive na hindi pwede ma-share ang aking Facebook page. May mga warning. At hindi lang yan. Nakarating sa ating mga puting ahas, dyan din sa paligid nila, sa mamaya, mapraning na naman yan, na minomonitor tayo, si Glenn Chong, si General, lahat tayo minomonitor. Lahat ng mga nagsasalta, si Political Witch Boy, thank you palangga, ayan. Minomonitor tayong lahat. Kasi, noon pa, without me knowing na nag-hire pala talaga ng trolls ito si Bongbong Marcos sa pamamagitan ni Taning Pinoy. Yan yung kaaway ngayon ni Sas at ni Baby Girl. Not really kaaway. I mean, nag-expose. Alam mo, matagal ko na alam ang kwento ni Baby Girl, ni Sas Rogando, nung umuwi ako dyan. Kaso lang, syempre, I respect her na sabi niya sa akin, Ma'am Shi, wag muna nating ilabas. And I respect her. Kasi personal information niya yun eh. Hindi ako pwedeng magbida-bidahan dito porket sinabi sa akin, ako ang bida, Hindi, sinabi ni Sas, ganun. I waited for this time na magsalita si Miss Sas Rogando. And this is the moment, ang dami na pong nagsalita. Attorney Glenn Chong, expose. Imagine mo kami, magkakampi nila kami. Kakampi kasi kami dahil akala namin para kami sa pagbabago. Para sa pagbangon. Tapos gusto tayo isuppress. Galit na galit si Liza Smugs sa bunganga ko dahil paano ko daw nalalaman itong mga expose. Ngayon, kung walang saysay itong bibig ko at ito'y mga katang-isip lamang, bakit ka apektado, Liza Ahas Marcos? Hindi mo madadala sa hukay ang lahat ng mga bribe money, lahat ng ninakaw mo, confidential funds, lahat. Hindi mo madadalang buwaka ng Jedimes ka. Isinusumpa ko kayong lahat. Tandaan ninyo, powerful ang bunganga ko at alam ko mananaig ang katotohanan. Dahil hindi na sumumpa, nangako kayo sa tao na ibangon nyo ang Pilipinas, kaya nabudol kami. Wayawa ka. Tapos sasabihin nyo, ako ang bumaliktad, ako ang Tomb Raider. Itong tanginang to, itong Lisa, sila ang Tomb Raider. Imagine nyo, 2016.
Sinamahan sila ni Attorney Glenn Chong, sinamahan niyo sila sa electoral protest na nagngangaw-ngaw tayo dito dahil si Lenny ng daya, dadadadada, ang mga dilawan ng daya, dadadadada. Dahil yun ang, yun ang, natin, nakita, although may dayaan talaga ng 2016 election, but again, so, after nang manalo, tangina ka, kuting, baka nang ina ka, yung utak mo, puro na pulburon. Ikaw naman, Senator Amy, yung mga Pilipino, pinahamak mo. Alam mo, as anak mo, kapatid mo, nagpupulburon. Dinamay mo ang 110 million Filipinos. You have to speak up for the people. Diba? Tinarantado tayo, ako bumaliktad. Hindi ako bumaliktad sa taong bayan. Ang paninindigan ko ever since 2015 when I started fighting dito sa Tanimbala, doon ako nagsimula. At ang balikbayan box issue dyan sa airport at yung mga, mga binapadala natin, doon ako nagsimula. May kinampihan ba akong politiko nung time na yon? Wala. Ang kinampihan ko yung tama na hindi dapat tinatamnan ng bala ang mga tao at hindi dapat nagkakaroon ng pagbubukas ng ating mga hard-earned padala. Yung balikbayan back sa ating mga mahal sa buhay. Ako bumaliktad. Hindi ako bumaliktad sa katotohanan. Hindi ako bumaliktad sa taong bayan. Dahil baka nang inakakuting, Lisa, Ahas, Marcos, hayop kayong dalawang, 10 ng pamilya niyong kaduluduluhan. Ang sabi ninyo, lalabanan natin ng smart magic dahil dinaya ka. Kuting, gumastos ka ng milyon-milyon. Diba? Gusto mo ma-proclaim as Vice President? Pinush nyo pa sa akin. Putang ina nyo. Pinush nyo pa na sabihin kay Duterte sa kay Bongo na dapat magkaroon na tayo ng hybrid election bago mag-2022. Tapos putang ina, nalaman-laman ko na lang kay Attorney Glenn Chong, ay yung jindot na Lisang Ahas na hinayupak, nakipag-usap sa Smartmatic. Ano ibig sabihin yan? Nasaan yung pinaglalaban natin? Ibig sabihin, umayon, Diyos na nila ang smart magic. Umayon na sila sa pagiging digimonyo. Well, nabudol nga ako. Yung pala, nasa dugo talaga nila ang mambubudol. Ngayon gusto niyo akong patahimikin? Gusto niyo ng digital martial law? Dahil ngayon nagsasalita ako ng bakit di niyo ako pinatigil nun? Ha, kuting, nagpag-greetings mo kayo. Hello, Marlica, you're the most loyalist to all the loyalists that I know. Waka nang ina, ni isang greetings hindi ako humingi sa inyo. Hindi ko kailangan ng greetings sa buhay ko ng mga bandrobo katulad ninyo. Di ba? Nagpalakas kayo, nagpabida kayo, nag 300,000 subscribers ako sa Maharlika page. Ano ka, Bongbong? Nagpadala kayo. Ikaw, Franz, ikaw ang promotor niyan. Nagpadala kayo ng greetings sa akin. Congratulations, Maharlika. Naku, 300,000 subscribers on YouTube. Pinapangarap pa lang namin yan. Hiningi ko ba sa inyo yun? Tanginan nyo. Hindi ko hiningi sa inyo yun. Nagpalakas kayo dahil gusto nyong budulin ang mga viewers ko. Pero kasi ako noon, akala ko, talagang i-redeem ninyo yung ang inyong pangalan by what? By doing good things para sa bayan. Pero totoo pala ang sinasabi ng mga biktima ng martial law. Totoo pala ang sinasabi ng tinatawag nating dilawan, yung iba kakampi nyo na mambubudol kayo at magnanakaw kayo at ang ina, talagang ang martial law, kasi bata pa ako noon, ang naikwento ko lang yung nararanasan ko nung time na nasa probinsya ako. Pero ngayon, pinatunayan ninyo na lahat ng sinabi ng mga dilawan na kinakalaban natin noon ay totoo. Kaya this is not about dilawan anymore. This is about us, mga palangga, mga Pilipino, whether you are, sabi ko, whether you are dilaw, you are puti, you are pula, natutong para sa bayan. Kasi ako pula ako eh. Pula yung dugo ko na nananalaytay. But hindi ko pwedeng baliktarin o hindi ako pwedeng bumaliktad sa ipinaglalaban ko para sa Pilipino kasi umasa ako, mukha nga akong syunga, nagmukha tayong syunga na meron na akong kaibigan, sabi sa akin, Marlica, naalala ko dati, may paiyak-iyak pa tayong dalawa. Sabi ko, ano yon? Na sinasabi ko, naku, pag nagpresidensya na si Kuting, magpa-farm na lang ako, di ba? Kasi maaging maayos na. Totoo yun. Nangarap ako, akala ko, pag naging presidente si Kuting, aalagaan niya yung mga farmers, alagaan niya lahat ng Pilipino at ubusin yung mga makakaliwang grupo. Ngayon, kumakampi na sila sa makakaliwang grupo. Nasaan na si Maria Ressa? Nasaan na mga bunganga ninyo na number 1 na diktador. O, di ba? Takot ka, Maria Ressa, makulong ng ni Rappler. Yan, mga walang pinaglalaban.
Sila na magkakampi ngayon, tapos pagbintangan niyo akong dilawan? No. Yung mga dilawan na may personal interest kakampi na ni Lisa, tinapala na ni Lisa Araneta Ahas Marcos ang bunganga ng mga mainstream media at ang mga taong gusto niyang patahimikin. Saan galing ang pera ng pinasak ni Lisa na pera sa mga bunganga na? Sa pera ninyo, sa smuggling money, sa pulboronic money. Huwag ka magsisinungaling. May nakausap ko sa agriculture, ha? Palangga hindi ko lang ma-detail yung mga information kasi nga I have to be in my my happy place. Well, happy place ko sa bahay. Kasi sobrang overwhelming ang information. You know, naglalayag ako ngayon. I'm celebrating my birthday. Supposedly, hindi ako magbablog. Pero hindi ako makapigil. Eh. Diba? Pinababantayan mo kami, Lisa. Tangina ka. Hindi ka magwawagi. Tandaan mo, isaksak mo yan sa utak mong puno-puno ng pulburon. Hindi kayo magwawagi. Temporary lang ang smart magic president mo. Tandaan mo yan. Ngayon, si Sas nag-expose. Alam mo yung expose ni Sas? Doon lang, hindi ko pa nabasa lahat. Isan ko lang. Baby girl, how are you? Okay, let's go to Sas. Yung post ni Sas, binabasa niya to sa akin. Yung tungkol sa, ano ba yung post niya dito? Ito yung pinabasa niya to sa akin sa Pilipinas ako. Ito yung sinabi 3 hours ago. Yung sabi niya, tanga kaning, okay? Ay sabi ni Taning Pinoy, ayan, yung mandorobo na yan na dating nang lilimos, nang lilimahid sa inyo, na walang pera, walang trabaho, jobless. Ngayon, kapitbahay niya na si Michael Ma, kasabwat yan. Yung hayop na yan, kasabwat yan sa pagnakaw ng pera ninyo. Yung hayop na RJ Nieto na yan, kasabwat yan sa pagnanakaw ng kaban ng bayan dahil kasabwat ni Michael Ma. Magkakapitbahay sila. Saan kumuha ng pera si Taning? Noong 2018, nahingi sa inyo ng pera. Di ba yung mga nagpapalo dati kay Taning? Walang pamasahe, walang panglamon. Ngayon, nagkabahay. Ano yon? Nag-magic? Nagkaroon ng bongga-bongga sasakyan, nakapag-aral sa London. Pera nyo. Dahil utusan yan. Utusan ni Lisa Smugs at ni Kuting. Ang sabi dito, although hindi pinangalanan ni Sas dito kung sino ito, may mga code name siya ginagamit, pero ako papangalanan ko. Sabi niya, tanga kaning, ba't di mo pinaalam? Kabila mong abogado. Sabi niya, Ning, kausapin mo na lang abogado ko, tatanga-tanga ka. Sabi niya, puta ka. Sabi niya, titirahan mo lang rin pala ng sarili mong lakad. Sinabi mo na dapat agad-agad nang di na kita binitbit. Okay. Ano to? Ang pagkakaalam ko dito, hindi ko nababasahin tong paliwanag ni Sas. Puntahan nyo lang sa page siya. Ang natatandaan ko dito, alam niyo kung saan to. Okay, I invited Sas. Kumain kami sa Soler. Okay? Okay. Si Sas, ako, si Lady Boss, at saka si Abel. Okay, yan. Si Abel Bacudyo na kumita rin sa pera ng bayan, nangungumisyon din. Kaya sabi ko, dinisconnect ko yung sarili ko sa mga buwaka ng Gina na kumakamkam sa pera ng bayan. Okay? Imagine mo yan, si Abel Bacudyo, sip-sip ng sip-sip. Dati, yung pala, magnanakaw din. Doon ako nagagalit. Kasi kasama ko sila sa laban, akala ko para sila sa inyo, para sila sa taong bayan. Tapos pagkaupo ni Kuting, tangina na nakabili na ng bahay, nasa akin na yung picture ng bagong bahay ni Abel. By the way, papakita ko later. At bagong BMW. At he traveled, I think 4 times, America and London. And I will talk about also kung sino ang nag-ayos ng visa ni Abel, ng pamilya niya. Si Lisa Marcos, I'll talk about that later. Fixer din yan si Lisa. Tanginan nyo, kala nyo, i-expose natin lahat. Yung buwaka ng inang Lisa na yan, siya ang fixer din yan, ng visa ng pamilya ni Abel. See? Imagine nyo may backlog sa US visa, tapos nagka-visa. Hindi ko alam kung anong process ang ginawa ni Lisa, pero fixer yan si Lisa. Ilabas na natin lahat. Si Sas nag-expose na ngayon eh. Ng mga pangyayari. At pinakita to ni Sas sa akin nung nasa sasakyan kami, pumunta kami sa Soler. Kasi alam ko magkaibigan sila, di ba? Tapos nag-start kami naging friendship ni Sas noong May 9. Noong May 9 na doon sa event kung saan countdown nga ng kanilang ng pagkapanalo ni Kuting, yung pala luto na yung panalo. Din doon si Sas din binastos ng isang oligarkiya na kaibigan ni Kuting. Ayaw lang din pangalanan ni Sas yun, and then I will respect her. Okay?
siya ang naka-experience yun, so respeto ko yung tao. Binastos siya mismo ng kaibigan ni Bongbong Marcos, doon umiyak pa nga siya, di ba, na-vlog ko na yun sa inyo. But anyway, ito, fast forward na tayo. Kinuwento ni sa akin yung ginawa sa kanya ni Arjen Nieto, taning. Dahil itong pinagsasabi ni Sas, tungkol ito sa kaso nila ni Jover Laurio. So ang pagkakaalala ko lang, without reading pa dito, kasi hindi ko pa nabasa palangga, Sas, yung mga, yung mga litanya dyan. Pero totoo yan, ang sinabi niya. Di ba may kaso sila? Naglabanan niya si Jobert, si Taning, okay? Si Taning Pinoy, at saka si Sas. Actually, hindi ko alam yung pinaka detalyado ng kaso nila. Pero ito lang yung naalala ko na kinukwento ni Sas na sa kotse kami. So nagkapatawaran, okay? Nagkaroon ng settlement si Jover Laurio at saka si Sas. Kaya hindi na, di ba sa explanation yan, hindi na nag-push yung kanyang case. Tapos itong si Taning, hindi sila nagkaroon ng maayos na, settlement or whatever. Kaya galit na galit sa kay Sas. At dyan mababasa mo na talagang sobrang power tripper itong si Taning. Okay, na akala niya, anak na nga siya ni Lisa. Pare-pareho silang nagpupulburon. Alam ni Pebbles yan. Pebbles, di pa kunin ni Aida yan? Yan. May Aida yan. Okay? Si Taning, malapit na rin kunin niya ng hukay. Kaya siguro ni-enjoy na lang yung mga nakaw nila ni Lisa Smugs. So yan, hindi muna ako magsasalta to kay Sasa, hindi ko pa nababasa lahat ng ina. Basta natandang-tanda ko yung kinuwento niya sa akin. Hindi nga sumagot si Sas doon, napakabait na yan. Sabi ko, you have to speak up. Pero kasi tama, lahat ng bagay may panahon. Katulad ka ni Glenn Chong, yung tungkol sa pakikipag-usap ni Lisa sa Smartmatic, hindi ko alam yun nung umuwi ako. Kaya nagtataka ako, bakit hindi siya inimbita during the inauguration? So may tamang panahon ng lahat. So now is the right time for Sas to speak up. Kasi tinitira daw siya sa mga public, mga anonymous page. Ito ang gawain ni Lisa. May troll yan. Alam nyo, nung nakita ko si Lisa sa headquarters nung umuwi ako, updated siya sa akin. Alam niya ang mga vlogs ko. So, may troll yan. Alam niya. Ibig sabihin, may troll siya na sarili niya na nagmo-monitor sa akin. Kaya, laging lasingin Galit na galit sa akin. Galit na galit siya tuwing minumura ko siya. Kaya, Jutang Jenemes, araw-araw ko tang mumurahin hanggang nagbablog ako. Okay. So, yun yung kwento kay Sas. Ano lang yan, 1% pa lang yung kwento ko. So, ang sinasabi niya ni Sas is si RJ Nieto na ang tawag niya adopted son. Di ba? Sabi ko nga, ampo ni Lisa Smugs. Kasi yan, nauutusan ni Lisa pag transaksyon ng pumick up na mga pera, bagman yan. Pumick up dyan sa loto, yung mga napapanalo sa loto na 433 na hanggang ngayon, di pa pinaimbestigan. Kasabwat nila yan. Kaya kung meron ditong kalaban ng bayan, kalaban nyo, ay yung mga hayop na yan. Si Lisa po, Lisa Araneta Marcos, kasuhan mo ako. Ikaw, Lisa Araneta Marcos, ang pinuno ng sindikato at mafia sa loob ng Malacanang. Dahil lahat ng departamento ng gobyerno, nininegosyo mong buwa ka ng ginimis ka. Pagbabayaran niyong lahat. Ikaw ulit, Senator Amy, huwag mo nang hayaan pang talagang kung may pagmamahal ka sa inang bayan na sinasabi mo, boljakin mo na ang kapatid mo dahil pinahamak mo ang Pilipino nung alam mo palang nagpupulburon niyang kapatid mo. I have a high respect for you, Senator Amy, but now, hanggat hindi ka nagsasalta dahil ikaw mismo sinasabi mo sa akin na wala kang power dahil insecure si Liza sa'yo at kung ano-ano, di ba? Dahil mga hanas-hanas, enough for the hanas-hanas. If you're really for the people, if you're really for the truth, speak up. Pwede namang magkaiba ang magkakapatid. Talaga namang magkaiba. Kung ito si pulburon, ng kapatid mo, punong-puno ng pulburon, at ikaw ay yung alignment mo is for the people, we will support you. But now, no? Nagpaplastikan lang tayo dito. Naglalaro lang tayo dito na, ay ano ba yan, Hanash? Oh my God, nakakaloka. Hindi pwedeng ganun. You have to be firm. Oo nga, narinig ko nga, grabe sa agriculture. Nakakaloka. Hindi ganun palangga. You have to deal mo yung problema. Nakakaloka. Tangina, lokang-loka ng mga Pilipino, hindi makabili ng bigas. Ngayon, yung sinabi ko nga sa inyo, magre-raid ng mga yung mga malalaking warehouse, yung iba may mga papeles, palalabasin ninyo nag-hoard.
Tapos confiscate nila yung mga ano palangga. Yung ibang kino-confiscate nila, mga legit na mga warehouses na mayroong dokumento. Pero nire-raid ni Tambaloslos at saka ni Kuting, yun nga para ilagay sa kadiwa. Yan yung plano nila. Coming from the agriculture people. Tanginan nyo, galit na ang tao sa kanila. Sa agrikultura, sa customs. Kilalang kilala kayo dyan. Si Martin Araneta ang tawag, prinsipe, taga-kolekta. Andyan si Michael Ma sa loob ng custom din. Parang supervisor, binigyan nyo pa ng what? Ng security. Di ba sinabi ko na sa inyo? Oh, kasabwat nila ulit-ulitin ko, hindi tinaya ko na yung buhay ko dito palangga, hindi ako takot. Dalhin nyo ako kung saang korte, tanginan nyo. Ikaw, Lisa Bongbong, ang ulo ng sindikato sa Pilipinas. Kayong mga ginayupa kayo, binudol nyo ang taong bayan. The fact na wala kang kibo dahil sa Smartmatic na yan, na 6 years mong pinaglalaban ni tuldok, wala kang binanggit na i-denounce mo ang Smartmatic at palayasin sa Pilipinas dahil yan ang sabi nyo sa akin nung nakikipaglaban tayo for 6 years. Tapos ngayon, tangina kayo? Tapos sasabihin nyo akong bumaliktad. Kayong bumaliktad, mga jayop kayo. Sabi nyo, ibangon nyo Pilipinas, bagong muka. Yung pala, kayo ang promotor ng smuggling business sa Pilipinas? Kayo ang protector ng mga polboronic? Hayop kayo, ginago nyo, 110 million Filipinos. Ilang mga bata ang kikitilan nyo ng buhay? Ilang mga kabataan ang patuloy na masisiraan ng jutak dahil sa ano nyo ng pulburon, pagmamanufacture nyo. Only one life to live in this world. Ako, takot mamatay? Lahat tayo mamamatay, palangga. Una-unahan lang, kahit ngayong moment na to, pwedeng mamatay si Lisa Smugs. Pwede akong mamatay. You'll never know. Pero isa lang, dapat tayo mabuhay. You have to speak up. You have to be part of speak up moment natin. Inumpisa na natin sa Comelec, ituloy-tuloy nyo. Itong mga ginagawa ni Lisa, pilit niyang binabayaran yung mga taong nauuto niya. Pero sooner or later, yung mga taong pilit niyang sinasalaksakan ng pera, magsasalita na rin. From the business sector, from yung mga ina-appoint nila, na kunting pagkakamali lang, nililigwak ni Lisa, tatablan ng kaso, katulad ni Shelo Magno ng Department of Finance. Ayan, tularan natin yan. Dating dilawan, so what kung dati siyang dilawan? When she's still supporting the dilawan, it's not about dilawan anymore, it's about fighting against these evils. Diba? Sabi ko, wala nang dilaw-dilaw. Kasi itong if you talk about dilawan, masahol pa si dilaw itong si Lisa at saka si Bongbong. Kaya kayo mga pinklawan, o pulahan, o bluhan, hindi na to usapin ng kulay. Ito ay usapin ng kinasasadlakan ng bayan natin. Hindi ba kayo nahihiya? Hindi ba kayo naaawa? Lagi na lang tayo nalalagay sa kahiyan. $300 nilunok, putang ina. Hindi ba kayo nahihiya na yung presidente ninyo, punong-puno ng pulburon, nilalamo na ng pulburon yung utak? Kung hindi totoo, bakit hindi niya kinasuhan si Duterte? Nung in-expose ni Duterte yan. O bakit di mo kasuhan, Lisa Smugs? Diba, hawak mo. Nagtanim ka nga ng kaso, diba? Magkasabot nga kayo ni Tuning Taberna. Ginamit mo pa ang Department of Information and Communication Technology. DICT. Ginamit mo pa. Inutusan mo itong hayop na itong kasabwat mong si Ivan Uy. Kasabwat mo yan, nakipag-usap sa Smartmatic. Inutusan mo na kausapin o bayaran ng Asgard para maghanap ng address na may kapangalan ako para maikasakto para ninyo ang inyong peking kasong kaletsehan ninyo. Hindi kayo magwawagi. Tangina. Hindi kayo magwawagi sa taong bayan. Hindi kayo, winawarningan ko kayo. Tao, tangina ako, isa sa nagpanalo sa inyo. I'm telling you right now, ngayong araw ng birthday ko, ako ang una na lubog sa inyo sa Kumunoy sa ngalan ng katotohanan dahil niloloko nyo ako, ang Pilipino, particular sa issue ng Smartmatic, malinaw pa sa sikat ng araw kahit anong kulay mo sa politika, binudol kayo, nakipaglaban sa Smartmatic, tapos ngayon walang sinabi. Tapos ngayon bigas, Department of Agriculture, hinawakan ni Kuting. Dahil gusto niya i-prioritize
ang ating pagkain, magkaroon tayo ng self-sufficiency. Tangina self-sufficiency, less than a year o more than a year na. Tayo ang number 1 na importer ng bigas, ang lapad-lapad ng kalupaan natin. All you have to do is to support the farmers. Fisher folks. What else? Lahat ng mga produkto suportahan. Hayop ka, Bongbong. Alam mo kung may masahol pa na mura na pwedeng lumabas sa bunganga ko, naitodo ko na lahat eh. Kung nakakamatay lang yung mura ko, tegi na kayong lahat ngayon. Kayo lang ang sufficient sa pulburon at sabi ni Richelle Fruto, good. Sila lang ang sufficient sa food. Kaya nga party here, party there. Araw-araw may party kayo, pinapalamon nyo pa ang mainstream media para hindi mag-speak up. Kayo naman mga mainstream media, maawa kayo. I'm talking to you directly. Nanonood kayo sa akin. Hindi ko na kayo mumurahin, okay? Kausapin ko yung heart to heart. Bakit kayo pumapayag na lumalamon kayo dyan sa Malacanang sa ngalan ng pera ng bayan tapos hindi kayo magsasalita? Kawawa ang mga anak ninyo. Recently, yung tungkol kay Tambaloslos, di ba? Yung binura ng Inquirer.net, yung report regarding sa kanyang donation sa Harvard. You know, I talk about that already. $2 million, naghihikaos tayo. Nung ni-report ng Inquirer, what? Ano nangyari? Pinabura? That is digital martial law, mga palangga. Pinabura yung article. Ano ginawa nung nag-post na yon? Nag-resign. Nag-resign siya kasi hindi niya nakayanan na hindi porket nagbatikos ka sa isang politiko, you know, ay anytime pwedeng tawagan ng kumpanya mo na, hey, pakidelete yan kasi sabi ni Martin Romualdez, this is digital martial law. Kung meron tayong martial law in the past, now we have martial law now, digital. Ulitin ko sa mga palangga ko, whether you're pink, blue, red, this is not about sa color ng kung anong sinuportahan natin in the past. Ito'y tungkol na supili natin ang ahas, tanggalin natin sila sa Malacanang. Dahil hindi po sila magbabago. I waited for a couple of months. Sabi ko baka magbago pa. Di ba nung nag-start ako tungkol sa babaeng ahas, Agosto pa lang ako nag-start. Sabi ko baka mag-change pa, baka ma-realize nila. Sabi ko pagbigyan natin si Bongbong, kay Kaluoy man, dahil hindi. Pero wala silang kaluoy sa bayan. Wala silang kaluoy sa inyo. Hanggang sa pumutok na nga issue sa sibuyas at sa asukal doon na talagang nag-burst out na ako na, putang ina, hindi po pwede to. At nung nalaman ko sa Smartmatic kay Glenn Chong, lalo talaga ako nanggigigil. Tangina, hayop na to. Magkalaban kami na mawala ng Smartmatic sa Pilipinas. Yung pala nakipag-usap tong si Lisa. Oy Lisa, ang mortal enemy mo sa ngalan ng katawan. You know why? Dahil kasama mo kami. May kredibilidad kami. Hindi kami basa-basa nagsalta lang na isang vlogger na pipitsugin, na gumagawa, nag-invento ng kwento, katulad ng mga alaga mo. Nagkasama tayo, nagka-dinner tayo, nagte-text ka sa akin pag malungkot kang ginayupak ka. Diba? Pinupush mo ang asawa mo sa akin kay Duterte dahil alam mo na meron akong connection sa mga Duterte at kay Bongo, pero never ever kong minention kay Senator Bongo. Wala akong connect kay Pangulo Duterte directly, but kay Senator Bongo, yes, I do during that time. Never ever kong pinush yan kasi hindi ko ugali yan. Sabi ko, Senator Bongo, baka naman pwede mo si Puting ilagay mo sa Department of Agriculture. Although I said that sa vlog ko na sinabi ko, sabi ko, bakit kaya hindi na-appoint si Kuting, si Bongbong Kuting? Hindi naman makaka-apekto yung kanyang electoral protest. Sana naman ma-appoint siya nung time na yun during Pangulong Duterte. Kasi ano sabi ni Liza? Yan ang ano niya sa akin, advice niya. So ako naman, all I thought, gusto niya ma-appoint para tumulong sa gobyerno. Yung pala, doon pa lang, nung panahon pa lang ni Duterte, gusto niya nang i-push yung asawa niya para mag-lead, maghari na sila sa smuggling business. So, mga palangga, minsan hindi mo naman marirealize kung ano yung intensyon ng tao eh. Kasi ako, buong buhay ko dito sa political blogging, ang intensyon ko para sa inyo, para sa katotohanan. Kasi kung may intensyon ako para mangbudol o manghingi ng pera sa gobyerno, I'm telling you again, 3 beses po ako inopera ng posisyon ng Duterte's government. Pinakahuling inoffer sa akin,
yung time na nag-offer sa akin, January 2021, nag-usap kami ni Secretary Andanar, nagka-COVID siya noon. We talk like 1 hour about it, kumustahan, da. That was bago mag-filing pa ng mga, filing ng candidacy. Sabi niya sa akin, ulit-ulitin ko, Miss Maharlika, meron pang 1 year si Pangulong Duterte. Ano, gusto mo ba? Sabi ko, naku, Sek, hindi na. Sabi ko, I'm not ready. Ganyan. So, yun sa mga pinapakalat mo, Lisa, na ako ay hindi nabigyan ng posisyon, vova ka. Utak pulburong ka, lasing ka lang. Sunog lang yung utak mo. Magpakita ka ng ebidensya na kahit text messages nang hingi ako sa inyo ng posisyon or application letter o kung ano man, CV ko, wala kang maipapakita. Kasi pulburon yung utak mo. Wala akong hiningi sa yung bigaon ka, alpot patutot ka. Kayo ang humingi sa akin ng pabor. Hiningi mo ang posisyon ng Department of Agriculture Secretary through me. Gusto mong kausapin ko si Senator Bongo at kampo ni Pangulong Duterte. Pero hindi ako ganun ka tanga na ipakikiusap ko dahil hindi ko naman gawain yan. Ang siningil ko lang sa'yo yung pangako mo kay Glenn Chong na ilalagay mo siya sa COMELEC kasi tatanggalin natin yung Smartmatic at aayusin natin yung electoral protest. That was before kayo manalo. Dahil yan ang sinasabi mo na, para tayo sa pagbangon, bigaon, alpot, ganyan. Giatay. Nami lang perutin yung bilat mo eh. At nang i-circumcise kita ng bonggang-bongga katulad sa Somalia, ginautod ang giti. Buisit. Anyway, palangga. Hindi natin titigilan to. Ngayon, hilong-hilo na sila palangga kung sino ang puting ahas natin. Okay? No more Marcos, sabi ni Veronica. Exactly. Hi, Liz. Okay? Okay. Marie Chris. Ano yun? Kalachuchi. Happy name. Then Scorpion. Thank you sa mga pagbati ninyo. Anyway, mga palangga. So much information. Oh, by the way, si RC Kabayan sa thank you nga pala, Bojack TV 100,000 subscribers na tayo ng bonggang-bongga. Kumalma ka, ma'am. Lagi ang kalma pa lang. Kalma ko na to. Regular na to. Regular na to. Everyday na to. Kung kilala niyo ako personal, regular ko na to. Diba? Talaga mataas ang pitch ko. Okay? But, masaya naman ang buhay ko. Okay? Lalo ngayon, masaya naman ako dito, 6,000. By the way, nag-post ako dyan sa Marlica, nakakaloka, 6,000. Sabi ko, I have 6,000 guests. Totoo naman, more than 6,000 here. Sabi ng mga mahinang pumick up ng utak, ay, 6,000 daw yung guest niya, hindi naman siya kilala. Diyos ko, ang hina talaga, wala kayong mga sense of humor. Diba? Get out and mag-rekiri kayo. Lungkot buhay nyo. Ay, nako, lucky sa nakaw. Thank you palangga. Sa lahat na nagmamahal sa akin, you know what? Because of you guys. Kaya lalong tumatapang ang lola nyo, si Arvin Pua. Yeah. Alam nyo ba, nung ako'y kabataan, gusto ko magpulis o magsundalo. Yeah, hindi lang ako siguro, ito yung kapalaran ko. Anyway, ang bilat ni Lisa, saan yan? Ang bilat ni Inday, puno-puno ng pulburon. Diyos ko, kikion, pangipon. Yosi ng Yosi yan eh. Kikion yan. May kiki si Inday. Alam mo yung kiki? Google nyo na kung ano yung ang ipon niya. Arlene Sarmiento, thank you. But anyway, palangga, tomorrow we have an excursion. So we have 2 more islands na pupuntahan and tuloy-tuloy lang ako hanggat kaya ko. Alright, I love you guys and pakishare naman ito sa YouTube especially. Medyo okay tayo pero sa Facebook, digital, minamartial tayo sa Facebook. Not only me, lahat ng mga nag-speak up. Doon naman sa mga bashers ko and haters ko, then enjoy my beauty, darling. By the way, ito nga palang aking ang aking regalo sa akin today. Di ba? Tatagalin mo natin. Matay kayo sa Jigget. Ang regalo sa akin ni Dodong. Yeah. Regalo sa akin to sa birthday ko. Bongga. May sun visor na, may sombrero pa. Di ba? Alright. Wala lang. Anyway, thank you so much. Si Sir Lola Maharlika. Durugin natin ang ahas. Ang bilat ng ahas, dapat matbutol na natin palangga. Love you. Thank you sa lahat ng mga pabati niya palangga. You pray tayo para sa ating bayan and let's pray sa lahat ng mga pamilya. Pray natin lahat
Isang beses lang tayo mabuhay sa mundo. Huwag kayong matakot. Kahit yung mga yan, may takot din yan. Takot yan sa atin kasi nasa panig natin ang katotohanan. Pag natsugi na tayo, at least gumawa natin ang tama para sa pamilya natin at para sa ating mahal na inang bayan. Yan ang pinaka-rewarding sa lahat ng mga awards. We don't need plaques, we don't need trophy. Pero pag ginawa mo yan sa buhay mo, pipikit kang nakangiti. Thank you.